Isang lumang litrato ang natagpuan sa isang lumang baul at sa unang tingin parang isa lang itong ordinaryong alaala mula sa panahon ng Civil War. Pero nang linisin at iskan ng mga eksperto, tumambad ang isang imposibleng tanawin. Si Abraham Lincoln nakatayo sa gitna ni na General Grant at Meade sa isang full-color photograph na imposible pang makuha noong 1860s. Paano nagkaroon ng kulay ang litrato sa panahong hindi pa naimbento ang color photography? At sino ang misteryosong lalaking nakatayo sa pagitan ni Lincoln at Grant? Isang mukha na hindi matukoy sa alinmang data ng kasaysayan. Ang larawang ito, ayon sa mga nakakita, ay maaaring baguhin ang pagkakaunawa natin sa American history. Hindi lang ito litrato kundi isang palatandaan ng lihim na koneksyon, isang misyon na itinago ng higit 100 taon at isang mensaheng bumulabog sa mga historian sa buong mundo. Sa video na ito, babalikan natin ang larawang umintriga sa buong mundo at ang nakatagong lihim na dala nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Photo that shouldn't exist. Nagsimula ang lahat sa isang lumang baul, may rusted iron, punit na sinturon at makapal na alikabok na tila dekada nang hindi nabubuksan. Sa gitna ng isang mainit na hapon, habang nililinis ni Claire Donovan ang atik ng lumang bahay ng pamilya nila, may natagpuan siyang bagay na magpapabago sa pananaw ng mga historiador sa buong Amerika. Sa una, akala niya'y mga lumang gamit lang. Lumang dokumento ng railway, guwantes na lace, mga lumat kupas na liham, at ilang butones na nagmula pa sa panahon ng Civil War. Pero nang mapansin niya ang isang makapal na photo album na nababalutan ng alikabok, ay napahinto siya. Habang isa-isang tinitingnan ni Claire ang mga larawan, mapuputla at black and white ang karamihan. Mga karaniwang larawan ng mga sundalo at pamilya noong 1800s. Ngunit sa pinakahuling bahagi ng album, may nakasilid na isang litrato na binalot sa wax paper at dito nagsimula ang hiwaga. Pagkabukas niya, napahinto siya sa paghinga. Sa harap niya ay si Abraham Lincoln mismo, malinaw na malinaw, nakasuot ng itim na coat at ang pamosong top hat. Katabi niya si Ulysses S. Grant at iba pang kilalang opisyal ng Union Army. Pero hindi yun ang nagpayanig sa isip ni Claire. Ang litrato ay nakakolor. Oo, makulay na. Makikita ang blue sa uniforme, ang kayumanggi ng mga boots, at ang kinang ng araw sa suot ni Lincoln. Pero may isang malaking problema. Imposible yun noong 1865. Sa panahong iyon, wala pang teknolohiya para sa color photography. Kinabahan siya. Ang tanong niya, paano ito posibleng maging totoo? Dinala niya ang larawan kay Professor George Kramer, isang eksperto sa Civil War photography. Nang makita ni Kramer ang larawan, namutla ito. Kailangan mong sabihin sa akin eksakto kung saan mo ito nakuha, anya. Matapos marinig ang kwento, tinignan niya ang papel ng larawan at biglang bumulong. Hindi ito ordinaryong print, Albaman silver stock ito. Ginamit lang noong 1860s. Napatigil si Claire. So, peke ba ito? Umiling si Kramer at sa mahinang boses ay sinabing, hindi, yan ang nakakatakot. Totoo ito, agad nilang dinala ang litrato sa New York Historical Society para ipa-examine. Doon gamit ang high-resolution scanners at forensic imaging tools. Natuklasan ng mga eksperto na ang kulay ay nasa loob mismo ng larawan ay hindi ipininta. Ang proseso ay halos kapareho ng Kodachrome pero kalahating siglo pa bago ito naimbento. Hindi makapaniwala ang mga scientists. Ang mga pigments na ginamit ay organic galing sa natural dye na hindi pa ginagamit sa photography noong panahong iyon. Ang ibig sabihin, may isang taong nakagawa ng color photo sa panahon na imposibleng gawin ito. Ngunit habang abala ang mga eksperto sa pag-aanalisa ng teknolohiya, may napansin si Claire na mas kakaiba. Isang taong nakatayo sa pagitan ni Lincoln at Grant. Isang lalaking hindi nakasulat sa kasaysayan. Hindi siya opisyal, walang ranggo at hindi nakilala sa kahit anong tala ng Civil War. Isang misteryosong muka na magbubukas ng mas malalim pang sikreto sa sumunod na bahagi ng kwento. The Man in the Middle. Habang abala ang lahat sa pagsusuri ng kulay at detalye ng litrato, isang bagay ang hindi matanggal sa isip ni Claire. Ang lalaking nakatayo sa gitna ni na Abraham Lincoln at General Ulysses S. Grant. Hindi siya mukhang opisyal ng militar. Wala siyang ranggo, walang bitbit na espada o medalya. Tahimik lang siyang nakatayo, diretso ang tindig at kakaiba ang ekspresyon. Parang alam niya ang higit pa sa mga taong kasama niya sa larawan. Habang nakatitig si Claire sa mukha nito, bigla siyang may naalala. Nakita na niya na ang mukhang iyon noon.
Hindi sa libro ng kasaysayan, kundi sa isang lumang litrato ng pamilya. Mabilis niyang binuksan ang phone at hinanap ang scan ng larawan. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng barn, hawak ang ulo ng aso. Kuha iyon noong 1912. Matanda na, may bigote at halatang tumaba. Pero ang hugis ng jaw, ang tikwas ng tenga at ang bagsak ng kilay, pareho. Siya iyon. Ang lalaking nasa gitna ni na Lincoln at Grant ay walang iba kundi ang kanyang great-great-grandfather, si William Donovan. Napasinghap si Claire. Iyan siya, hindi ako nagkakamali, bulong niya. Napatigil si Professor Kramer at tumingin ng diretso. Anong sabi mo? Ipinakita ni Claire ang litrato at sandaling tumahimik ang professor habang pinagmamasdan ito. Wala siyang record sa alinmang tala ng Civil War. Mababang sabi nito, walang opisyal na ranggo, walang tala ng serbisyo. Ngunit si Claire ay determinado. Binuksan niya ang computer at nagsimulang maghanap sa lumang military archives. Ilang minuto lang at nahanap niya ang pangalan, Donovan, William, Medic, Regiment 104th New York Infantry. Status missing in action. Last seen April 6, 1865. Tahimik ang silid. Si Kramer ang unang bumasag ng katahimikan. April 6th, mahinang sabi niya. 3 araw bago sumuko si General Lee. Napatingin si Claire sa litrato. Kung nawala siya nung April 6, paano siya makikita sa isang larawan kasama si Lincoln sa April 9? Hindi na sumagot si Kramer. Abala na siya sa pagtiktik ng bagong impormasyon sa kanyang laptop. Walang opisyal na litrato si Lincoln sa Appomattox, sabi niya kalaunan. Puro drawing at sketch lang. Doon unti-unting sumiksik sa isip ni Claire ang nakakatakot na posibilidad ang litrato ay hindi aksidente. Kung totoo ang petsa, kung totoo ang kulay at kung totoo ang taong iyon, baka ang kanyang ninuno ay may ginampanang papel na sinadyang itago ng kasaysayan. At bakit kaya iniutos ni William Donovan sa isang liham noong matanda na siya? If ever you find the photograph with the chair, burn it. It was never meant to be kept. Bakit kailangang sunugin ang litrato? Ano ang dapat itago? Habang patuloy ang investigasyon, napansin ng mga eksperto na parang may kakaibang puwersang nakapalibot sa lalaking yon. Hindi siya nawala, itinago siya, hindi siya nakalimutan, sadyang binura. At ngayon matapos ang mahigit 1 siglo, ang kanyang presensya ay muling lumilitaw. Dala ang tanong na matagal nang tinatakasan ng kasaysayan, bakit siya nandoon? Lincoln's Hidden Network. Habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting nabubuksan ang isang bahagi ng kasaysayan na matagal nang tinakpan ng katahimikan. Isang lihim na koneksyon ni Abraham Lincoln na hindi nakasulat sa mga libro. Para kay Professor Kramer, tila imposible ito noong una. Pero nang matagpuan niya ang isang bihirang dokumento mula sa War Department noong 1865, nagbago ang lahat. Isang linya lang ang nakasulat sa memo. Move to shadow post per Al's request. Not to be logged. Napatingin si Claire. Al? Sino si Al? Tahimik lang si Kramer bago sumagot. Nickname iyon ni Lincoln sa mga lihim na komunikasyon. Sa sandaling iyon napagtanto nila na baka nga totoo na mayroong lihim na unit na mismong si Lincoln ang bumuo sa huling mga araw ng digmaan. Hindi ito opisyal na grupo ng militar. Wala silang ranggo, walang badge at walang pangalan sa talaan. Tinatawag lang silang shadow post. Sila raw ang tahimik na tagamasid, ang mga taong may tungkuling protektahan, ang mga sensitibong galaw ng pamahalaan at ang mismong presidente. At isa sa kanila, ayon sa lahat ng palatandaan ay si William Donovan. Habang sinusuri ni Kramer ang litrato, napansin ng forensic expert na si Elsa ang kakaiba sa uniforme ni Donovan. Sa ilalim ng tiklop ng kanyang kwelyo, may maliit na burdang letra, PEC. Tiningnan ito ni Kramer ng malapitan. Presidential Escort Committee, bulong niya. Nagulat si Elsa, pero walang ganong opisyal na unit. Tumango si Kramer. Oo, kasi hindi talaga ito opisyal. May mga diary ng aides ni Lincoln na nagsasabing noong malapit nang matapos ang digmaan, hindi na siya ganap na nagtitiwala sa kanyang gabinete. Kaya nagtayo siya ng sarili niyang lihim na grupo. Mga taong magbabantay sa kanya mismo, hindi bilang sundalo, kundi bilang mga aninong tagapagtanggol. Habang pinagmamasdan ni Claire ang burdang iyon, napagtanto niyang hindi lamang karaniwang medic ang kanyang ninuno. Siya ay bahagi ng pinakamalalim na lihim ni Lincoln. At doon nila muling binalikan ang litrato. Bakit may bakanting upuan sa tabi ni Lincoln? Bakit si Donovan ang nakapwesto sa gitna? Parang nakahanda kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Hindi iyon simpleng upuan. Para kay Kramer, isa itong palatandaan ng babala. Isang tahimik na pahiwatig na may panganib na paparating.
At kung tama ang hinala nila, si William Donovan ay hindi lang saksi sa kasaysayan, kundi bantay sa gitna ng bagyo. Ngunit may isa pang bagay na hindi pa nila nadidiskubre. Sa ilalim ng kanyang uniforme, may nakatagong mensaheng tatahi sa pinakamaselan at nakakakilabot na sikreto ng lahat. The message that changed everything. Habang patuloy na sinusuri ng mga eksperto ang misteryosong larawan ni Abraham Lincoln at ng taong nakatayo sa pagitan nila, isang bagong tuklas ang tuluyang yumanig sa lahat ng nakasaksi. Kung dati ay puro haka-haka lang, ngayon ay may hawak na silang ebidensya at mas nakakakilabot ito kaysa sa inaasahan. Nagsimula ang lahat sa simpleng obserbasyon ni Elsa, ang forensic imaging expert. Habang muling sinusuri ang uniforme ni William Donovan gamit ang spectral scanner, may napansin siyang kakaiba sa tela. "Sandali," sabi niya, "parang may tahi pa dito sa ilalim ng badge." Sa una, inakala nilang simpleng sira o lumang tahi lang yun. Pero nang i-zoom ni Elsa ang imahe, lumitaw ang malinaw na pattern ng mga letra, mga salitang tinahi mismo sa tela gamit ang sinadyang thread. Pinatingkad pa nila ang imahe at doon nila nakita ang mga katagang halos nakatago sa loob ng uniforme. Target verified, stand until April 14. Tahimik ang buong silid. April 14, 1865, iyon mismo ang gabi kung kailan binaril si President Abraham Lincoln sa Ford's Theater. Napatigil si Claire, halos mawalan ng hininga. Ibig sabihin alam niya, bulong niya, walang sumagot. Si Professor Kramer nakatungo sa monitor, tila hindi makapaniwala. Walang duda, ang mensahe ay hindi simpleng palatandaan. Isa itong utos. Ang salitang target verified ay malinaw na terminong militar at ang stand until ay indikasyon ng isang assignment na may takdang oras. Ibig sabihin si William Donovan ay inatasang magbantay o tumayo sa isang operasyon hanggang sa mismong gabi ng pagpaslang kay Lincoln. Hindi ito parang normal na duty, sabi ni Mason, ang paper conservator. Para itong misyon o warning. Tumango si Elsa. At kung ganun baka may alam siya. Baka alam niya ang banta bago pa ito mangyari. Habang pinoproseso nila ang ideyang iyon, unti-unting lumalabas ang mas madilim na posibilidad. Ano kung si Donovan ay sinubukang pigilan ng pag-atake? Pero huli na? O mas masahol pa, ano kung siya mismo ang pinatahimik bago pa man siya makakilos? Biglang naalala ni Claire ang lumang sulat ng kanyang lolo. Ang warning ni Donovan mismo. If you ever find the photograph with the chair, burn it. It was never meant to be kept. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit. Ang larawang iyon ay hindi lamang patunay ng isang sandali sa kasaysayan. Ito ay ebidensyang nagsasaad ng foreknowledge, isang mensahe ng taong alam ang paparating na trahedya. At marahil isang lihim na hindi niya kailanman nakayang iligtas. At ang pinaka nakakakilabot na bahagi, ayon sa tala ng War Department, si Donovan ay inilipat sa tinatawag na shadow post noong April 6, 1865, 3 araw bago ang pagsuko ni General Lee at 3 araw bago makuhanan ang litratong yun. Ibig sabihin buhay pa siya, nasa aktibong tungkulin at bahagi ng mismong proteksyon ni Lincoln hanggang sa April 14 ang gabi ng kanyang pagkamatay. Kung ganon, bulong ni Claire, dapat siya ang pipigil pero walang tumugon. Ang bigat ng katahimikan ay nagsalita na para sa kanila. Siguro'y sinubukan ni Donovan pero hindi na umabot o baka may ibang puwersang mas malaki kaysa sa kanya. Isang sistemang mas piniling itago ang katotohanan kaysa iligtas ang isa sa pinakamahalagang tao sa kasaysayan. Ang natitira na lamang ngayon ay isang lumang larawan, isang uniformeng may nakatagong mensahe at isang misteryo na tuluyang bumago sa pananaw ng lahat tungkol sa pagsabog ng mga lihim sa ilalim ng kasaysayan. The technology that shouldn't be. Matapos madiskubre ang nakakatakot na mensaheng tinahi sa uniforme ni William Donovan, inisip ng lahat na tapos na ang misteryo. Pero hindi pa pala. Habang abala ang buong team sa pagsuri sa larawan, napansin ni Elsa, ang forensic imaging expert, ang isa pang bagay na mas hindi ka panipaniwala, ang mismong larawan. Simula pa lang alam na nilang may kakaiba rito. Masyadong malinaw, masyadong makulay at tila mas moderno kumpara sa kahit anong larawan mula sa panahon ng Civil War. Sa panahong iyon ang mga litrato ay puro black and white. Wala pang imbensyon ng color photography noong 1860s at ayon sa mga record unang lumabas pa lang ang ideya ng colored images halos 30 taon matapos iyon. Kaya paano posible na may full color photograph ni Abraham Lincoln mula 1865? Kaya't nagdesisyon si Elsa na i-scan muli ang larawan pero ngayon ay mas malalim. Sinuri niya mismo ang pigments at chemical structure ng larawan.
Nang matapos ang pagsusuri, tumigil siya. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. It's not hand-tinted, sabi niya. Hindi ito pininturahan or nilagyan ng kulay pagkatapos kuhanan. Ang mga pigments mismo ay nakahalo na sa emulsion. Ibig sabihin nasa mismong development process na ang kulay. Tahimik ang lahat. Hindi pwedeng mangyari yan. Singit ni Mason, ang paper conservator. Ang mga photographic plate noong 1860s ay hindi gawa para humawak ng chromogenic dyes. Imposible yan, tumango si Elsa. Alam ko, pero heto siya. Malinaw, buhay ang kulay at hindi pa rin kumukupas. Ipinakita niya ang buong breakdown ng analysis. Ang larawan ay may gum arabic, mga binding agent na galing sa hayop at organic pigments tulad ng beetroot at indigo. Parehong ginagamit sa coloring ng tela noong ika-19 na siglo. Ngunit sa halip na gamitin sa tela, ang mga ito ay sinama sa light-sensitive oil compounds na. Kapag in-expose sa tamang liwanag ay nakakabuo ng natural na kulay. Isang eksperimental na proseso ito. Masyadong komplikado para sa ordinaryong tao at tila sadyang ginawa para lamang sa isang espesyal na layunin. Tahimik na tumingin si Claire sa screen. Hindi lang ito ordinaryong larawan, sabi niya. Isa itong prototype. Tumango si Professor Kramer at posibleng gawa sa lihim na utos ni Lincoln mismo. Nang halukayin pa ni Elsa ang mga lumang archive, may natagpuan siyang journal entry mula sa 1866, pag-aari ng kilalang photographer na si Timothy O'Sullivan, isa sa mga opisyal na photographer ng Civil War. Nakasulat doon, the President requested one unique chromatic plate for his legacy image. No demonstration, private development only. Napatitig si Kramer sa pader. Kung tama to, sabi niya, si Lincoln mismo ang nag-utos na gawin ang kauna-unahang color photograph. Hindi para sa publiko, kundi para sa sarili niyang layunin. Hindi raw ito larawan para sa propaganda o alaala ng digmaan. Ito ay isang time capsule, isang sadyang nilikhang dokumento na magtatago ng mga mensahe, teknolohiya at mga clue na baka intindihin lamang ng mga susunod na henerasyon. At kung ganun nga, sino ang mas karapat dapat mag-ingat nito kundi si William Donovan, ang taong wala sa mga opisyal na record ngunit palaging nasa gitna ng pinakamahalagang sandali sa kasaysayan. Marahil hindi lang siya tagapagbantay ni Lincoln, baka siya rin ang tagapagdala ng isang sikreto, isang lihim na nakatago sa loob ng mismong larawan. Ngunit may isang tanong na nananatili, kung talagang lihim ang lahat ng ito, bakit hindi niya sinira ang larawan? Bakit niya ito itinago at bakit niya inutos sa kanyang pamilya na sunugin ito kapag natagpuan? Lahat ay may sagot at ang sagot ay natagpuan ni Claire ilang araw matapos iyon. Isang liham na nakatago sa pinakailalim ng lumang photo album. Isang papel na may pirma lang ng iisang pangalan, Al. The letter from Al. Dumating na si Claire Donovan sa punto na alam niyang hindi na ito basta lumang larawan lang. Hindi na ito simpleng kwento ng isang sundalo. Ito ay isang lihim na kabanata ng kasaysayan ng Amerika at konektado mismo kay Abraham Lincoln. Habang muling sinusuri ni Claire ang lumang leather album na pinaglagyan ng kakaibang litrato, may napansin siyang maliit na bagay na dati niyang hindi pinansin. Isang lumang sobre, halos punit na sa kalumaan, nakatupi sa likod ng lining ng album. Walang address, walang selyo, wala ring pirma ng nagpapadala. Tanging isang salita lang ang nakasulat sa harap, to William. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob may isang sulat, manipis na papel na halos dilaw na sa katandaan, pero maingat na naingatan. Nang basahin ni Professor Kramer ang nasa loob, pareho silang natigilan. Nakasulat doon, "My dearest William, if nothing else came out of this war, it tells us that truth is seldom of great interest to those who need it the most. You were chosen not to draw your sword, but to stand visible among those who do. Whatever we do with peace will challenge us far more than anything we did during the war. Thus stand where they don't expect you. Watch who you need to. And if history gives you a miss, allow it to." I won't. Pagkabasa nila, naghari ang katahimikan. Walang apelyido, walang pirma pero sapat na ang tono at mga salita. Yung bigat ng boses sa bawat linya, ang estilo ng pagsulat walang duda. Ang sumulat ng liham ay si Abraham Lincoln mismo. Tahimik na binigkas ni Kramer. Hindi ito basta sulat, isa itong direktang utos. Biglang nagkahulugan ang lahat. Ang pagkawala ni William Donovan sa mga military records, ang kanyang misteryosong presensya sa larawan, at ang utos sa kanyang pamilya na sunugin ang litrato. Hindi siya basta missing in action. Tinanggal siya sa kasaysayan, intentionally. Sa liham malinaw ang utos ni Lincoln. Kung sakaling makalimutan ka ng kasaysayan, hayaan mo.
Hindi mo kailangang makilala basta nagawa mo ang tungkulin mo. Habang binabasa ni Claire ang liham, para bang naririnig niya mismo ang tinig ni Lincoln, malungkot pero matatag. May bigat ng katotohanan at sakripisyo. Ngayon malinaw na ang lahat. Si William Donovan ay hindi isang ordinaryong sundalo. Hindi rin siya nawawala. Siya ay taong sinadyang burahin sa talaan para itago ang isang misyon na siya lang ang nakakaalam. Sabi ni Kramer habang nakatitig sa liham, isa itong final directive. Ito ang nagpapatunay na si Donovan ay iniwan sa anino, hindi bilang taksil kundi bilang bantay ng katotohanan. At doon na rin nila naintindihan kung bakit sinabihan ng pamilya ni Donovan noon pa man na huwag kailanman ilantad ang larawan. Hindi dahil ito'y kasinungalingan, kundi dahil ito'y katotohanang hindi dapat mabunyag. Kung ganon ang tanong, kung ganon kalalim ang tiwala ni Lincoln kay Donovan, bakit sinigurado ng kasaysayan na makalimutan siya? Legacy buried in silence. Nang unang kumalat ang balita tungkol sa isang misteryosong larawan mula sa Civil War, isang larawan na may kulay at nagpapakita ng isang lalaking nakatayo sa tabi mismo ni Abraham Lincoln. Nalito ang mga historian. Hindi lang dahil imposibleng magkaroon ng color photography noong 1860s, kundi dahil ang larawang iyon ay nagbukas ng isang kwento na ayaw sanang buksan ng kasaysayan. Para kay Claire Donovan, malinaw ang lahat. Ang katotohanan ay hindi dapat manatiling nakabaon. Kaya kahit ilang kumpanya at malalaking institusyon ang nagtangkang bilhin ng litrato, mula sa mga TV network hanggang sa mga pribadong kolektor, tinanggihan niya ang lahat. Sabi nga niya, hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito dapat pagkakitaan. Ang larawan ay hindi ginawa para sa mga headline o clickbait documentaries. Ito ay isang pangakong ipinasa ng ilang henerasyon, tahimik na itinago at sa wakas muling binuhay. Sa halip na ibenta, nakipag-partner si Claire sa New York Historical Society para gumawa ng isang pambihirang exhibit. Hindi ito tungkol sa digmaan o kay Lincoln mismo, kundi sa taong halos mabura sa kasaysayan. Isang sundalong tumayo sa gitna ng lahat ng panganib at nanatiling tahimik, si William Donovan. Pinangalanan nila ang exhibit na The Man Who Stood Anyway. Sa gitna ng silid nakalagay ang replika ng litrato, malaki, malinaw, at inilawan ng banayad na ilaw mula sa likod. Doon makikita ng bawat bisita ang mga detalye. Ang pagod sa mga mata ni Lincoln, ang alikabok sa bota ng mga sundalo, ang bakanteng upuan, at ang lalaking nasa gitna, si Donovan, ang taong pinili ni Lincoln pero kinalimutan ng kasaysayan. Sa tabi nito, nakapaskil ang isang buong timeline ng kanyang buhay. Mula sa pagkakahuli ng kanyang pangalan sa military records, sa misteryosong pagkawala niya noong April 6, 1865, hanggang sa lihim na memo ng Shadow Post at ang liham na may pirma ni Al, ang mismong sulat ni Abraham Lincoln. At sa dingding sa itaas ng larawan nakasabit ang mismong copy ng kanyang sulat, isang linya na kumakatawan sa diwa ng lahat. Some men fight with swords, others with silence. At yun nga ang naging pamana ni William Donovan. Hindi bilang bayani ng digmaan, hindi bilang opisyal na nakasulat sa mga libro, kundi bilang tagapagdala ng lihim, isang taong tahimik na nagbantay, habang ang kasaysayan ay umuusad nang hindi siya nakikita. Sa unang linggo ng exhibit, nakatayo lang si Claire sa gilid, pinagmamasdan ng mga bisita, mga estudyante, veterano at mga turista. Karamihan, ngayon lang narinig ang pangalang William Donovan. Pero nang makita nila ang litrato, tahimik silang natigilan. Ang ilan binasa ng 2 beses ang liham. Ang iba na may tumitig lang ng matagal, tila pinipilit unawain ang bigat ng katahimikan sa pagitan ng mga linya. Sabi ni Claire, hindi ko kailangan na tawagin siyang bayani. Ang gusto ko lang, makita siya. At yun na ang sapat. Sa kabila ng lahat, ang lihim na utos, ang misteryosong mensahe sa kanyang uniforme, at ang takdang petsa ng April 14, ginawa ni Donovan ang eksaktong sinabi ni Lincoln sa kanya. Stand where they don't expect you. Tumayo siya, nagbantay, at nang makalimutan siya ng mundo, hindi siya umapela. Tahimik siyang naglaho, dala ang isang kwento na tanging panahon lang ang kayang ibalik. At ngayon isang larawan ang muling nagsalita para sa kanya. Isang larawan, isang nawawalang sundalo, at isang mensahe na masyadong delikado para maalala ng kasaysayan. Kung ikaw ang makakatuklas ng ganitong katibayan, isang bagay na kayang baguhin ng kasaysayan mismo, ano ang gagawin mo? Itatago mo ba ito o ipapakita sa mundo?